San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos at sa gayoy siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng pananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, "Ginawa kitang ama ng maraming bansa." Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinanaligan, ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa, ayon sa sinabi sa kanya, "Kasindami ng bituin ang magiging lahi mo." Ang salita ng Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nagunita ng Diyos ang kanyang ginawang mahalagang tipan, ang pangako niya sa tapat na lingkod niyang si Abraham, kaya't ang bayan niya ay kanyang inilabas na lugod. Nang kanyang ialis, umaawit sila ng buong alindog. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin din naman ng Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ang sino mang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapatatawad, ngunit ang lumait sa Espiritu ay hindi mapatatawad. Kapag kayo'y dinala nila sa sinagoga o sa harapan ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag ninyong isipin kung paano ninyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Isa sa mga mahirap na trabaho na maaaring ibigay sa isang pari ay maging spokesperson ng diocese. Alam naman natin na kahit isang salita lang na masabi sa media ay maaaring baliin, gamitin laban sa simbahan, kaya napakahirap magsalita, no? At maraming pari, maraming obispo ang ayaw nga magpa-interview. Ngunit may mga pagkakataon na kailangan magsalita, dapat magsalita. Sapagkat ang pananahimik ay isang patatwa sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa ating Ebanghelyo, "Sinasabi ko sa inyo, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin din naman ang Anak ng Tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng mga anghel ng Diyos."
Anong ibig sabihin ng pagkilala kay Jesus sa harapan ng mga tao? Ito'y paglalaban para sa mga pagpapahalaga ng ating pananampalataya. Ito'y buong tapang na pagtuwid sa kamalian na namamalas natin. Marami sa atin ang natatakot panindigan ng ating pagiging Kristiyano dahil baka tayo'y pagkaisahan, tirahin, maging target ng mga bashers. Kaya nariyan ang tuksong manahimik na lamang o talikuran ng paniniwala para maging politically correct. Yan ang mga pagkakataong napipilitan tayong ipagtatwa si Jesus. Ano ang punto para sa atin ngayon? Ang patunay ng tibay ng ating pananampalataya ay ang pagtatanggol natin ito sa harap ng oposisyon. Yan ang ginawa ng mga apostoles, mga martir, mga santo, at yan din ang hamon sa lahat ng tagasunod ni Hesukristo. Pero huwag tayong mag-alala o matakot magsalita sapagkat meron tayong katulong tuwing tayo'y inaatake. Ito'y ang Espiritu Santo. Sabi ni Jesus, huwag ninyong isipin kung paano niyo ipagtatanggol ang sarili o kung ano ang inyong sasabihin sapagkat sa oras na yon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. May nakilala akong pamilya na napaka-religyoso. Sila ay nakabase na nga sa Amerika. At kinikwento ng anak na babae na yung boyfriend niya ay pumasok sa seminaryo pagkatapos nila magsama ng 5 taon. Kinikwento niya, sa tingin ko nga, malaki ang impluwensya ko sa pagpapasok niya sa pagpapare. No? Sabi niya, kasi itong nakaraang 3 taon, dinadala ko siya sa mga prayer meetings, nagsisimba kami ng sabay, nagdarasal kami ng sabay, at sinasama ko pa siya sa mga outreach programs. At pagkatapos ng lahat, bigla niyang sinabi sa akin, gusto ko magpare. Ano pa naman ang magagawa ko kundi maging masaya para sa kanya. So, hangang-hanga ako. No? Sabi ko sa isang kaibigan na kilala rin yung pamilyang iyon, na-impress naman ako dito sa kanilang anak na babae kasi nagawa niyang panindigan ang kanyang pananampalataya sa Amerika pa, kung saan napakahirap maging Kristiyano. At sinagot ako ng kaibigan ko, hindi mo ba alam na nahirapan rin yung tatay dun sa Amerika? Kailangan talaga niyang ipaglaban ang pananampalatayang Kristiyano ng kanyang pamilya. Kasi may panahon na yung nanay ay pumupunta na sa ibang sektang protestante. Pero pinilit nitong tatay na ito na manatili silang Kristiyano bilang pamilya. Kaya nanatiling Katoliko ang nanay at kaya naman yung anak nila ay sarado Katoliko. Hindi sila natakot kilalanin si Jesus sa harap ng mga tao. Kaya mga minamahal na kapatid, huwag tayong matakot ipaglaban ang ating pananampalataya sa harap ng panganib at pag-uusig. Huwag lang nating isipin ay pagtanggol ang sarili sa harap ng panganib. Panindigan natin si Kristo. At magandang tanungin natin sa ating sarili, kapag natatakot akong ipaglaban ang aking Kristiyanong pananampalataya, paano ko umaasa at humihingi ng tulong sa Espiritu Santo para sa aking sasabihin?